Okay, good morning muli sa ating lahat. Welcome tayo muli sa ating Panginoon na to, pang-siyam, no? Pang-siyam na morning program natin ng God's Word for You. Okay, God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so medyo pasensya na, medyo delay tayo ng mga 15 minutes, no? Kasi may tayo tinawag tayo ng kalikasan, no? Kaya pero I'm still thankful na maraming salamat sa inyong pag-aantay dyan. No? So welcome natin yung mga nasa online. Sina Brother Raj Adilan. Good morning, Brother Raj. Brother Sister Jamie Indaya. Pwede mo ba screw pabalik, Brad? Screw mo pabalik. Pataas. Yan. Okay, so Sister Divina, good morning. Brother Tony Gacosta, good morning. Sister Gilbert Bertos, good morning. Okay. At ganyan, Sister Vilma Lechido, good morning. Sister Indaya, Jennifer Indaya. Pastor Ruben, good morning. Sister Arian, good morning. Okay? Maraming salamat sa pagbate. Ikaw magpa-burger, Pastor Ruben. Ha? Good morning. Okay? So sa mga nasa online, maraming salamat. At tayo muli ay binigyan ng Diyos ang panibagong taon, panibagong araw na makapaglingkod para sa Kanya. Okay? Sister Josie, Sister Cecil, Sister Nancy, magandang umaga sa ating lahat at maraming salamat sa inyong pagbati. Okay, so tayo muna magbukas sa panalangin, no? Ngayong umaga, let's pray. Let's pray, dear God and Heavenly Father, we thank you sa umagang ito na ikaw po ang nagbigay sa amin ng pribileyo na kami po, Panginoon, ay makapag-aral muli ng iyong pong banal na salita. Ilingin ko, Lord, that you bless muli, Panginoon, ang aming pong morning devotion. Ito po ay maging blessing at maging pagpapala sa marami at sa mga manampalataya ng Metro Light Believers Baptist Church. Siling ko rin, Lord, si Jared, baby Jared, ikaw po ang magbigay din ng kagalingan at mabalik ang kanyang kalusugan, Panginoon. We pray, ikaw po magbigay ng provision sa mga Armas family. At ganyan po, Lord, we pray that ang Banal Espiritu siya po manguna, na ikaw po magpala sa aming pong pag-aaral ng pong banal salita sa umaga ito. Pagpalain po kami, Panginoon, at maraming pong salamat. This we pray in Christ's name. Amen. Okay, so good morning muli, Missionary Daryl Lalo, Sister Jean Manchetti, Brother Ronaldo Saludario, okay, at sino ba mga natin dyan na nalagpasan na natin. Okay, so maraming salamat, no, sa inyong please share yung ating God's Word for You and a cup of coffee for me, no, sa bawat isa pa. Mamale, good morning. Sister Adora, good morning. Tiseli, good morning. Okay? At maraming salamat sa inyong pagbati ng happy birthday. Okay? So good morning sa ating lahat. Sister, Brother Timothy, baba mo. Brother Timothy Kinsaat, sa Agadora, good morning. Okay? Welcome sa ating morning devotion. Sister Joyce and Isilio, magandang umaga. Welcome muli. Ma'am Jennifer Biating Silan, okay? So, good morning din. Welcome sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so, bago tayo magpatuloy, no, please share. Ano ko lang dyan is, please share our live stream sa mga kaibigan natin at sa mga kakilala natin, and even sa mga kapwa natin, mga manampalataya. Brother Christian, Brother CJ, magandang umaga sa iyo, okay? Welcome sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so bago tayo patuloy, makinig muna tayo ng special ng Pastor Ryan Garcia, Pastor Romeo Bakay, good morning. Okay, so welcome tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Makinig muna tayo ng special number. Okay, special number ng special number ng Metro Light Believers Baptist Church.
Thank you, thank you. Ang aga yung nagising lahat, ha? Ba, Sister Rose Ann, nandito pa pala. Okay, thank you sa bawat isa, no? Thank you sa inyong pagbati at sa special number. Okay? Welcome natin sa online, ha? Yung aking kaibigang pastor. Birthday niya rin, Pastor Eliezer Banghal. Happy birthday sa iyo, ha? Thank you din sa pagbati mo ngayong umaga. At ano natin, usapan, no? Wag makalimot ng batian. So, ikaw din ngayon ay aking binabati ng happy birthday, my friend, my good friend, Pastor Eliezer. Pinsan, Rad, oy, maraming salamat. Good morning din, magandang umaga din. Salamat din sa iyong pagbati, no? 51 na tayo, 5 and 1, 5 decade in 1 na, tama yan, no? At alam ko pares tayo pero nauna ka lang sa akin. Okay? So, happy birthday sa ba? Happy birthday, ano ba yan? Pati tuloy ako nagbati ng happy birthday sa ano, okay? Happy birthday sa magandang umaga pala sa lahat, no? Sister MJ, good morning. Maraming salamat din. Sister Merly, Falconiten, maraming salamat din, no? Marami na scroll up dati na nalagpasan, okay? Sister Nancy, good morning. Ganyan din sabi ko kay Timmy, pero hindi mabilis si Timmy sa Nanay Anita, no? Yung aking mabuting binahan at napakabait na binahan. Magandang umaga din po, Nanay. At ganyan din, Sister Lani Pangwe, good morning. Pastor Jason, at Timothy Jason, good morning. Okay? Ate Selly, yan, Brad, baka ibaba mo na kasi nabasa ko na yun sa taas. Okay, at ganyan din Missionary Felizardo Balabag, good morning. Elisa Wahis, good morning. Okay? Sister Roslyn, good morning. Maraming salamat. Okay? Magbabatian na lang tayo na ito ng good morning. Hindi na ako tinambakan nyo na ako ng pagbati. Okay? So maraming salamat. Sister G. Pangwi is watching. Magandang umaga din sa ating lahat. Okay? So muli, ay welcome tayo sa ating morning devotion. Please share, no? I-share natin sa bawat mga kaibigan natin, kapatiran, at we pray that ito maging blessing. So ang topic natin yung umaga is yung pag-uusapan natin is is crisis. Yan yung ating topic ngayong umaga, panahon ng mga krisis. Okay? So sino sa atin ba hindi nakakaranas ng krisis sa buhay? Okay? So lahat tayo mga krisis. Okay? Marami akong audience dito. Talagang dapat kayo, magpalakpak kayo para marinig yan. May audience tayo dito. Oh, yan. Nakita mo? Oh, may mga audience tayo dito. Okay, so dapat natin yan. Yung ating is krisis. Yan yung ating pag-uusapan. Okay? So ano ba ang krisis? No? Pag sinabing krisis o crisis, nakalagay dyan sa Tagalog, of course, kinuha natin muna yung definition ng English, no? Means, sabi dyan, a time of intense difficulty, troubled, or danger, no? Panahon ng merong intense difficulty, troubled, saka tinatawag na kapahamakan o danger, okay? So, at meron pang ibang for example, yung current situation sa Middle East, di ba? Noong October 7, nakaranas sila ng sabi nila, since Holocaust, no? Hindi pa ito nangyari sa bansang Israel. So, right now, Israel has a crisis kasi meron pa sila more than 200 na mga hostage na kinuha ng Hamas na hindi pa nila nare-recover o nare-rescue. So, may crisis. So, isa sa mga natin na intense difficulty, di ba? Nasa kainitan, no? Nasa kasagsagan ng mainit na pagsubok. At ganyan din, iba pang ibig sabihin ng crisis is a time when a difficult or important decision must be made. So may mga crisis din. Pag ito yung tinatawag na pag kinakailangan natin yung importanteng, diba? Gagawa ka ng mga importanteng desisyon. Okay? So alam natin, di ba, in every decision there is always a consequences. So
parang ang ano dyan is decision na, for example, turning point, ito yung magiging turning point ng buhay, o decisive point, ito ang magiging kalalabasan sa mga gagawin. O in short, di ba, ang crisis is minsan you find yourself on the crossroad, okay? Hindi mo alam kung ano ang next na pwedeng mangyari, o hindi mo alam kung anong next na pwedeng what would happen kung dito ka sa side na to tutuon, okay? So sa Tagalog, ang ibig sabihin ng crisis is tinawag natin na crisis or panahon ng kagipitan. So yan ang Tagalog ng crisis, no? Crisis kasi parang ano din yan parang walang Tagalog, walang Tagalog yung crisis eh. So kinuha natin crisis, no? Yung C pinalitan ng K. Pero meron siyang isang kahulugan na sabi diyan, ito ay panahon ng kagipitan. Okay, welcome Brother Lito Palconiten, Sister Arlene Barshal, Sister Lani, welcome. Maraming salamat sa inyong pagbati. Okay, your greeting is good, but you send stars. Okay, magpadala kayo ng mga bituin. Okay, maganda dyan, may bituin kayo may papadala. Okay, so maraming salamat. Please share yung ating morning devotion. Okay? So dito, crisis, yan yung ating pag-uusapan. No? Pag sinabing crisis nga, sabi niya, a crisis is a major problem that needs immediate attention. Ganun ang katotohanan. Pag may crisis, ito ay isang major problem, no, na kailangan niya ng immediate. Hindi mo kailangan niyang ibabaliwala. Hindi mo kailangan bukas na lang o saka na lang, di ba? When you are on a crisis, talagang hindi mo siya pwedeng isantabi at sabi natin na okay lang yan, okay? Kasi alam mo, kailangan diyan ng major na decision, kailangan ng decision na immediate attention or actions, okay? So sabi nga, sometimes a crisis accompanies hard times, and sometimes it strikes unexpectedly. Okay? Yung crisis daw ay, pag sinabing crisis talaga, ang kinakasama nito talagang kahirapan ng oras, di ba? Mahirap na oras, nasa panahon ka ng kahirapan, at sabi nga dito, hindi lang yan, kundi ikaw ay ito ay dumarating pa sa panahon na hindi mo siya inaasahan, di ba? Tama sabi sa Bible, pag sinabi natin na there is peace and safety, sabi yan, sudden distractions happen. No? Pag nagsabi natin, ay okay na ako, payapa na ako, katulad ng rich fool, di ba? Sabi niya, eat, drink, and be merry. Ano sabi sa kayo ng Panginoon? Thou fool. Ngayong gabi, ay mamamatay ka na. So minsan, when we thought na okay ang lahat, no? Minsan, doon papasok yung tinatawag na crisis. Sister Eva, good morning. Okay, welcome tayo sa ating morning devotion. Missionary Harder, Josel Harder, magandang umaga din sa ating lahat. Okay? So, kaya nga, at ito pa, no, hindi lamang na nangyayari ito, sabi dyan, sometimes crisis accompanies hard times, kundi sabi, during these times, it's not unusual to experience disbelief, panic, grief, loss of hope, and even danger. At ito pa nakakalungkot, diba? Sa panahon na yan, dito na tayo naranasan, dito tayo talaga kumbaga sa hindi na bago sa atin na during crisis ay mararanasan natin yung unbelief, di ba? Pumapasok yung unbelief sa Diyos, pumapasok yung panic button, pumapasok yung tinatawag na grief, kalungkutan, depende. Katulad sa Israel, sa kanila, ang atmosphere nila is grief, anger. Yan ang nakalagay dyan, grief, anger, dahil o minsan yung tawag na losing of hope. At yan, nakalagay, even anger. No? Yan ang pumapasok sa pag tayo ay nakakaranas ng panahon ng crisis. Kaya I believe, no, lahat tayo ay makapag-relate diyan kasi lahat naman tayo nakakaranas ng matinding crisis eh. Minsan nga talagang we are losing our hope, no? Pero alam pa rin natin na when you come to that point, still we realize the following day nakakalagpas pala tayo. Nakakalagpas tayo, pero during that situation, sinasabi natin na wala na, no? We lose our hope at we expect yung mga bagay na para sa atin is end of the world, okay? So meron pa mga sinasabi, sometimes crisis is a random occurrence, okay? Pag sinabing random occurrence, ito yung tinatawag na nagsama-sama na may bagyo, may lindol, may brownout, di ba?
Diba parang tayo kung kailang nagmamadali ka na kasi may deadline, saka naman nag-traffic, kaya naka-crisis ka na sa oras mo, bigla ka pang na-traffic, yung favor wala sa'yo, di ba? Kaya yan yung tatawag na random, di ba? Yan ang naranasan. Other times, crisis can be caused by a poor decision. No, minsan may mga crisis tayo nagagawa din dahil sa mga maling desisyon nating ginawa in the previous, yun sa dati. Kaya ang nangyari, and through that, nagre-result siya ng crisis. Okay? At meron din tatawag na, diba? Yung halimbawa nga dito is ano yung driver, nagda-drive siya. Diba? Nagda-drive ka ng sasakyan, may tumawag sa'yo. Tapos, nung kinuha mong cellphone, nalingat ka, nakabangga ka. Hindi lamang na nakabangga ka, yung nabangga mo, napahamak pa. So nagkaroon ka ng crisis, diba? Dahil sa maling unexpected at poor decision, no, sa natin. Supposedly dapat pinabayaan mo muna yan, nag-drive ka, saka mo na lang sinagot kung clear na dapat yung pero dahil sa okay? So may mga ganung bagay na minsan hindi may isipan. There are also times when crisis in our lives is caused by someone else's actions. Meron din mga crisis na ito ay gawa ng iba. Okay, Sister Carol Osman, good morning. I hope and pray that you understand our language. Okay, I'll be speaking much on Tagalog rather than English, but I pray that you understand me. Sister Evangeline, Pastor Bonifacio Bagalyones, good morning. At Pinsan Rad, magandang umaga. Yes, when we face crisis, let us not waste the lessons and blessings that goes with it. So, ganun yung na dapat nating makita. Kaya nga, no matter the cause of all the magnitudes of the crisis, how we handle it and to whom we go for help are keys to effective dealing with it. Okay? Sabi dito, ano man ang dahilan o gaano man kabigat ang crisis na yan, no? Ang tanong dyan is, paano natin ma-handle yan? Yan ang magtutulong sa atin na magpatuloy, okay? At kung paano natin handlein yan, at meron tayong mga tinatawag na, mga keys na dapat kong gawin when I face this magnitude of crisis in life. Sabi nga any crisis can raise questions about the presence and role of God in the situations. Na bawat mga crisis, it's always hindi mo pwede isantabi yung tatawag na involvement ng Panginoon. Okay? Kaya nga sa atin, di ba, pag may mga pagsubok tayo, problema, ang number one minsan na normal na reaction o response o ang agad ng tao is kini-question, sometimes kini-question ng Panginoon o minsan pinapasalamatan ng Panginoon, depende sa pagkakilala sa Diyos. Pero that is yun kagadang una natin nakikita, okay? We raise questions about the presence and rule of God in the situation. So the answer we find to those questions will determine how we will cope. We cope when life seems ready to fall apart. So dito, kaya nga sa atin, God's word for you and a cup of coffee for me. Ang naniniwala tayo, di ba? Marami mga tao, they could have called, tinatawag ng mga counselors, psychologists, para tulungan sila sa mga problema nila. But sa atin bilang mananampalataya, ang tool natin for crisis in life is always God and His Word. Okay? Ang Diyos at ang Kanyang salita. Kaya nga sa atin bilang mananampalataya, alam natin, di ba? We do not experience God talking to us straightly. But when we read His Word, when we study His Word, there we could see how the Lord talk to us, and we could see also that even God answering sa atin during sa ating crisis when upon reading ng Kanyang salita. So may mga tanong tayo, di ba? Unang tanong dyan, what are some possible reasons for crisis in my life? Ano ang mga possible reasons? Ano ba mga dahilan bakit meron tayong crisis sa buhay? Okay? What are some possible reasons? Mga kadahilan, of course, hindi naman lahat yan ay, sabi natin, hindi naman lahat yan crisis ay, kusang sumibol, parang kabute.
minsan may kadahilanan yung mga crisis na yan. So, yan yung gusto natin malaman ngayong umaga. According sa salita ng Panginoon, para naman bilang manampalataya, alam ko, may mga bagay tayo na, I always tell this, no? There are always 5 areas, no, ng buhay ng tao. Why he had that tinatawag na crisis or problems in life. But again, no, gusto natin yung, ano natin yan, let the Word of God speak. So, yan ang tanong. What are some possible reasons for crisis in my life? Okay, Missionary Julius Peñas, good morning. Welcome sa ating God's Word for You and a Cup of Coffee for Me. So, meron tayong mga verses sa Bible. Jonah chapter 1, no? Sa halimbawa natin dito, actually, we were going to concentrate on the life of Jonah, no? Kung titingnan natin dito. Sa Jonah chapter 1, verse 4, 12, 14, 15, ito ang sabi sa Bible, no? Jonah chapter 1, verse 4, 12, 14, 15, sabi, but the Lord sent, no? Out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Sa verse 12, sabi dyan, and he said unto them, take me up and cast me forth into the sea, so shall the sea be calm unto you, for I know that for my sake this great tempest is upon you. Verse 14, wherefore they cried unto the Lord and said, we beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent's blood, for thou, O Lord, hast done as it pleased thee. So they, sa verse 15, so they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. So ito yung story natin, no? Ang ano dito is pinag-usapan natin dito yung karanasan ng mga seafarers, no? ng panahon na kung saan si Jonah ay he ran away from the Lord. Di ba alam natin, Jonah was been called by God to go to Nineveh. Pero anong ginawa niya? Pumunta siya doon sa Tarsus. Instead of following the Lord, he go opposite direction, no? Sabi ng Panginoon, go up, he go down. Okay, kaya mabasa mo yan sa he went down to Tarshish, go down sa ship. Yan ang kanya. Kaya anong ginawa sa kanya pen? Nilagay siya ng Panginoon sa pinakamalalim din. He wants to go down, so the Lord bring him to the deepest place in the world. Yan yung in the belly's well, dun sa nilagay ng Panginoon. Pero ganun pa man, kinatin dito, tanggalin mo si Jonah dito, ang crisis is not from Jonah, because Jonah is the one who done those things para sa kanya. Pero ang nangyari is, because of him, di ba, itong mga seafarers ay naapektuhan sila, di ba? Pag binasa mo ang the whole story ng chapter 1 yan, is yung kanilang mga merchants para to avoid the ship would sink, tinapon nila yung mga merchants nila, yung kanilang mga gamit, para lang they thought na para sila ay maligtas. So, because of the crisis of life of one person, marami ang naapektuhan. Okay? So, yan yung nito. Ito ang kumbaga sa ito yung scenario na nangyari that time. So, people have crisis, pero alam nila that crisis is not from them nanggagaling, no? Kaya nga minsan may mga reasons na saan nanggagaling ang crisis. Tandaan natin, may mga crisis minsan na hindi natin ginagawa. Okay? We are just doing yung ating as usual na ginagawa na tama naman, pero suddenly biglang may nangyari. So, minsan magtatanong ka, saan ang galing yan? At dito, nakita nila, when they cast lots, they found out it comes from Jonah. Kaya kasabi yan, as the ship was sailing along, suddenly the Lord flung a powerful wind over the sea, causing a violent storm that threatened to send them to the bottom. So, yung them then speaks about the people, no? Yung mga tao na doon sa barko. Pero sabi yan, Jonah was in crisis for running away from God. Pero the reason, the main reason is, bakit ganon? Kasi sabi ng Bible, Jonah was in crisis for running away from God. Si Jonah ang dahilan, okay? But the sailors were in crisis too. Dahil sa dahilan ni Jonah, so yung mga sailors, dahil sumakay doon si Jonah, so pati sila lahat ay nasabay sa crisis, okay? Napasama because of Jonah's sin. You can cause others to be in crisis because of your sin. Kaya nga, sa ating bilang manampalataya, yan yung ating dapat titingnan, no? Today, there will be, it might be, merong mga crisis na pwede mangyari. Pag tayo, as God's people, di ba? We do not do the will of God, or we do not follow the will of God, na today, maybe the Lord is talking to you, or maybe the Lord had a plan for you, pero you go the opposite, or you do the opposite. So, tanda natin, it will, because of that sin, may mga tao, maybe office work mo, school
places mo, or wherever you go na, sometimes there will be a usual, regular na wala naman nangyaring any significance, pero but this time because of our disobedience, pwede mangyari. Okay, so that would cause crisis. So sabi diyan, in your crisis could be the result of the result of someone else's sins. Okay, at minsan din, kaya nga tanda natin, minsan hindi lahat ng mga crisis na nangyayari sa buhay natin is tayo ang may gawa. It sometimes caused by others. So yan yung crisis. Kaya may mga research saan nagagaling ang mga dahilan bakit may crisis ang tao. Pastor Malikdim, Sister Juliet Dingkahud, good morning. Okay? At yes, marami tayong mga responder, no, nag-react at nagko-comment sa ating Thank you so much for that good comment. Disobedience is one of the cause of crisis in life for Christian. Delay obedience is disobedience, which is true. Thank you, Missionary Julius. Okay? So, sabi pa dito sa Proverbs 27 verse 12, no? Proverbs 27 verse 12, a prudent man foreseeth the evil and hideth himself, but the simple pass on and are punished. So, ito rin, ba? Yung ang sabi diyan ng Proverbs, a prudent man foreseeth evil. Yung isang taong, di ba, yung meron siyang nagbabantay. Okay? Sabi diyan, nakikita niya yung kasamaan, sabi diyan, and hideth himself, at nagtatago diyan, at nagtatago siya against sa kasamaan. Pero sabi, but the simple pass on and are punished. So anong ibig sabihin yan? Minsan may mga result ng crisis, tinatawag ng mga natin ba, yung tinatawag na pagiging hard-headed o natin yung pagiging stupid minsan. Sorry for that word, pero ganun yung yan pagiging nakikita mo na, alam mo na, lugar na yan, napapahama ka, but you keep on going on that place. You keep on going. Parang para yan, sabi dito. Sabi nga, sometimes crisis is the result of poor decisions that you or others make. Sabi nga, foolish decision can make, sabi dito, can lead to a crisis. Yung mga, alam natin, di ba, na sinabihan ka na huwag kang pumunta dyan, mapapahama ka. Lalo sa mga young people, ba? Huwag kayong pumunta sa ganitong lugar kasi hindi bagay sa inyo yan. Mag-aral muna kayo, huwag ka muna kayo mag-entertain sa mga ganito. Pero ay nako, hindi mo mapigil ang iyong emosyon, hindi mo mapigil ang iyong tinatawag na gusto sa buhay. So nangyayari minsan napapahamak. Okay? So ang tawag diyan is foolish yan. That is a foolish decision. Kaya nangyari? It create crisis. Okay? Meron ako nakita sa Facebook, ba? Edad yata 12 anyos, pero nanay na siya, umiiyak siya, diba? Anong sense niyang umiiyak ka pa? Sabi niya, gusto ko sanang mag-aral pa, gusto ko sanang magganito pa, pero hindi, kasi may baby na siya. So, ano nangyari yan? Do you think, when having that, before that, having that situation, wala pa pinagsabi sa kanya? Meron din nagsasabi sa kanya, pero, diba, he neglect, he denied, o binabaliwala niya that advices, that warnings. Okay? Kaya siyempre, ano mangyari talaga? Yan ang you create crisis na hindi mo talaga ma-imagine. Kaya nga, sabi dito, kaya nga tayo, we should be prudent. Diba? Mag-ingat ka, magbantay ka before you make a crucial decision, parang crossroad. Before you make a crucial decision of passing through or travel through sa isang kalsada, dapat tingnan mo talaga, dapat i-foresee mo, tingnan mo talaga kung makakadulito ng mabuti o hindi mabuti sa atin. Okay? So, yan yung result. Then sa Ecclesiastes chapter 9 verse 12, ano sabi? Ecclesiastes chapter 9 verse 12, sabi, for man also knoweth that his time as the fishes that are taken in an evil net, and as the birds that caught in the snares, so are the sons of men snared in an evil time, when it falleth suddenly upon them. Ano ibig sabihin yan? Diba? Sabihan, may alam ng tao na ang tao hindi niya alam ang kanyang panahon. Katulad ng mga isda na nahuli sa net, yung mga ibon nahuli sa snares. Sabi diyan, so ganun din ang mga tao. May mga snares tayo na nakanda sa panahon ng ating evil time. Pero bilang manampalataya, pag hindi ka magbantay, sabi yan, diyan ka din babagsak. Kaya nga sabi, sometimes a crisis comes for no apparent reason. Diba? May mga crisis na wala talagang dahilan. It just suddenly happen.
parang, di ba mga tinatawag, ang tatawag nila dyan is collateral damage. Diba? Sa mga giyera, dumaan ka lang, mga tinatawag na suicide bomber, di ba? Dumaan ka lang sa lugar yan, pagdaan mo, nandun pala yung bomba. Sabay na so hindi ka namatay, naputulan ka ng paa, naputulan ka ng mata, natanggalan ka ng ganito, di ba? So it cause you crisis na kumbaga nangyari na you are there on you are on a wrong place at a right time. Di ba? Napunta ka sa maling lugar sa ganung pagkakataon, kaya kumbaga may mga ganung bagay na nangyayari, na yan, kumbaga masabi mo, yan ang tawag yan, mga collateral damage. Okay? Pag dineclare ng government yan, collateral damage. Pag sinabi sa atin, typical sabi natin, malas mo. Nalagay ka sa ganyang panahon, di ba? Nalagay sa ganyang pagkakataon. Malas mo, naabutan ka ng malas. Paminsan, sabi natin na kumbaga akala natin is, yung pusa, bakit siya nasakasaan sa kalsada? Kasi akala niya, hindi malas siya, kasi akala niya, di ba, siyam ang kanyang buhay. Hindi alam na isa na lang buhay niya pala, kaya tumuwad pa sa kalsada, nasakasaan tuloy siya. Diba? So may mga ganung bagay na, meron tinatawag na it happens, It only happens, it falleth suddenly upon, na hindi natin, kaya nga ang pinakamaganda dyan is always pray. Keep, before you go, you pray. Kaya sa atin, palagi din sinasabi na Lord, di ba? I-spread mo yung grace and mercy. Pag sinabing grace, that is the Lord's protection sa iyo. Nabigyan tayo ng grace ng Panginoon, biyaya ng Panginoon, favor ng Panginoon, mercy, habag, di ba? Yung awa ng Diyos na pwede naman talaga tayo mapahamak, pero dahil naawa ang Diyos sa atin, iingatan tayo ng Panginoon. Ano pa? 1 Corinthians 4 verse 11, sabi, for the which lives are always delivered unto death. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sakes, that the life also of Jesus might be manifest in our mortal flesh. Ano ibig sabihin yan? Sabi, sometimes a crisis happen because you serve Jesus. Kung tayo mga Kristiyano, alam mo, ito maganda. Kung meron man tayong crisis, hindi dahil gawa natin, dahil sa mga maling desisyon natin, kundi kung may crisis tayo, kasi sumunod tayo sa Panginoon. Pero totoo yan, every believer who follow the Lord will experience the same crisis that Jesus experienced when He was here on earth. Okay? Sabi nga sa Bible, we are no difference, we are not greater than our Master. Hindi tayo higit sa ating Master. If the Lord Jesus Christ suffered that things, so it is also expected na tayo bilang manampalataya, we could suffer that kind of persecution also. Job 36 verse 15, sabi yan, He delivered the poor in His afflictions and opened their ears in oppressions. Okay? So sabi yan, sometimes God creates a crisis in your life to get your attention. So ito yung mga reasons ng crisis. Bakit ako may crisis? Kasi gusto ng Panginoon kumakuha ang attention natin. Kasi minsan tayo, we think all is well, okay? All is well. Brother, Sister Shi Winluan, good morning, okay? Mama Le, good morning, kamusta ka na dyan? Okay, we miss you, Mother. Okay, so yan yung na minsan may mga crisis na dahilan bakit may crisis tayo. Kasi, because we follow the Lord, okay? Because we serve the Lord Jesus Christ, or sometimes may crisis tayo because God wants to take our attention. Gusto ng Diyos kunin yung ating attentions, okay? At sabi nga dito sa John chapter 16 verse 33, these things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. So sabi ng Panginoon, don't let crises surprise you. Huwag natin hayaan na ma-surprise ka ng crisis, kasi kung ikaw ay nasa Panginoon, tanda natin, talagang expected na tayo ay dadaan sa pagsubok. Kung tayo nasa Panginoon, talaga expected na tayo dadaan sa persecutions. Kasi the world, hindi tayo welcome ng mundo sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating belief about sa ating Panginoon. In fact, sabi, because of this fallen world, crisis and difficulty are certain to occur. Jesus' words reminds you that you will face
trials and sorrow, you have His promise. Ganun ba? We're going to face trials, but we have His promises of victory. Kaya sabi, therefore we will not be fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and troubled, though the mountain shakes with the swelling thereof. No, yan pa yung mga verses na we need to be remembered. Nothing in this world is stable or safe. You can find no lasting shelter apart from the Lord. When you rely on Him, though everything else is shaken, your faith will never be. Okay? So, pangalawa, where is God where is God in my time of crisis? Bisa yun ang tanong. Nasaan ba ako nasaan ang Panginoon sa panahon na ako ay dumadaan sa pagsubok? Sabi sa Psalm 69 verse 33, for the Lord heareth the poor and despiseth not his prisoners. Romans 8:35, 38-39, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulations, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or swords? Sabi sa verse 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, tama ba ako? Late pala, nor powers, nor things present, nor things to come. Sabi dyan, nor height, nor depths, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So ang tanong diyan, where is God in my life? Where is God in my time of crisis? So ang tanong diyan, ang sagot diyan is dapat ang kailangan lang dito maintindihan, you need not pray for the Lord to be with you in times of crisis. Hindi mo na kailangan mag-pray na, Lord, tulungan mo ako sa panahon ng crisis. Dapat maisipin, He is already there. In times of crisis, the Lord is always there sa ating buhay. Okay? So instead pray that you will recognize His presence and have the humility and discernment to accept His help. Katulad ni Jonah, di ba? Jonah, when nagkaroon ng sa ship, ano sabi niya? Ako ang dahilan, no? Kaya alam niya ako ang dahilan bakit kaya may crisis. So ganun din sa buhay natin. Yung pag may crisis ka sa buhay, wag kang mag-pray na, Lord, nasan ka? Kundi dapat i-realize mo, Lord, nandito ka. Diba? Yan yung dapat nating kumbaga, yan ang way of prayers that we need to address sa ating Panginoon. Okay? Of course, binasa ulit natin John 16 verse 33, di ba? Ang ibig sabihin diyan sa John 16 verse 33, God does not say He will always prevent crisis in our life. No? Hindi sinabi ng Panginoon kasi, sabi niya, but be of good cheer, I have overcome the world. So, hindi ibig sabihin na, at sinabi ng Panginoon yan, God will always prevent crisis in our life. But sabi diyan, dapat maisip na we live in a sinful world where terrible things happen. But God does promise to always be there with you and for you, helping you through any crisis. Pero ganun pa man, ang Panginoon, di ba? Hindi na ako ang Panginoon na tanggalan tayo ng crisis sa buhay. Pero ang pangako ng Panginoon, pag may crisis ka, you always remember, you need to always remember that God is with you always. So yan yung ano dito, as He promised, and He promised to help you learn how to have peace and hope in crisis. So yung pangatlong tanong, sabi yan, what is God's advice for me in crisis? Ano ang advice ng Panginoon? Diba? Anong gustong advice? Ano ang magandang advice? Ano ang pwede sabihin ng Panginoon? Jam Hamina Pinyas, good morning. Okay? At ganyan din si Mary Ann Bernardo Natividad, good morning. Welcome tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. So dito, pangatlo, what is God's advice for me in crisis? So Isaiah 30 verse 20 to 21, magandang verse to. Sabi yan, and though the Lord give you the bread of adversity and the water of afflictions, yet shall not thy teachers be removed into a corner anymore, but thine eyes shall see thy teachers, and thine ears shall hear the word behind thee, saying, this is the way, walk ye in it, when you turn to the right hand, when you turn to the left. Okay? So ito yung sabi diyan, kahit daw na ang Diyos ay magbibigay sa atin ng bread of adversity. Diba? Bread of adversity, tinapay ng pagsubok. Water of afflictions, tubig ng kagipitan ng panahon. Pero sabi yan, yet shall not thy teachers be removed into a corner anymore. Pero wag mong tanggalin ang iyong guro.
Di ba? Huwag mo tagalin ang Panginoon sa buhay mo na nasa tabi, sa tabi mo lang. But thine eye shall see the teacher. But thine eye shall see thy teacher. Kundi dapat tingnan mo na nandyan ang iyong guro. At sabi dito, and thine ear shall hear a word behind thee. At makinig ka, di ba, sa kanyang sasabihin sa iyo. Pag sinabi niyang kumanan ka. Pag sinabi niyang kumaliwa ka kasi, yan yung ano, that is your guide. So sabi dito, kaya nga sabi sa Matthew 5 verse 11 and 12, blessed are ye when man shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. So, ang ibig sabihin, during times of trials, remember that God is with you. He understands and He wants you to learn from Him. Therefore, there are lessons to be learned through crisis. And always remember your ultimate rewards await you in eternity. So, ang ano dito is, during the time of trials, isipin palagi natin, no, nasa likod ko lang ang Panginoon. He is beside me, or sabi dyan, hindi lamang na beside me, He is instructing me. Diba? At makinig tayo sa sa sinasabi ng Panginoon kasi meron tayong matutunan diyan. Minsan ang trials meron yang lessons na makukuha tayo, o ang crisis meron yang lessons na makukuha tayo na matutunan. Kaya let us always remember na may ultimate reward ang Panginoon one day in eternity. Okay? So yung last, pang-apat, what are some blessings that can come from my time of trials, time of crisis? Ano ba mga blessings na pwede mangyari sa akin pag ako ay nasa panahon ng aking kagipitan? So diyan sa Jonah 1:16, di ba? Sabi diyan, then the men feared the Lord exceedingly and offered the sacrifice unto the Lord and made vows. So yung crisis bisan, sometimes a crisis helps you to see God more clearly. So yan ang blessing. Minsan God allows crisis para through that we could see Christ, God clearly in our life, especially ang kanyang mga ginagawa. Junjun Magdato, Pastor Junjun Magdato, good morning. Maribel Akchay, good morning din. Okay, so welcome tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Ate Chat, magandang umaga din. No? You are watching also. Okay, so 1 Peter chapter 4 verse 13, sabi, but rejoice, and as much as you are partakers of Christ's suffering, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. So, sabi diyan, dapat maging magalak tayo. Okay? Maging magalak tayo kasi kailangan natin kailangan na pag dumating sa atin ang panahon, okay, ng mga kagipitan na yan o pagsubok na yan. Ba? Sabi diyan, these trials will make you partners with Christ in His suffering. Yung pagsubok na yan, tayo ay nagiging partners tayo ng Panginoon. Sa kanya sabi, times of crisis help you identify with the suffering that Jesus endured for your sake. 2 Corinthians 12:10, therefore I take pleasures in infirmities and reproaches and necessities and persecution in distresses. For Christ's sake, for when I am weak, then I am strong. Sabi yan, time of crisis, sabi yan, show clearly that you cannot always rely on your own strength to see you through. You need God's strength. No? Sa panahon ng mga crisis, dapat ito yung ating makita. No? What are some blessings that we see in time of crisis? We see that God, we see God clearly. Pangalawa, we see that we are partakers of Christ. Okay? Tayo ay nagsasuffer with Christ. Help us identify na tayo ay mga disciples sa ating Panginoon. Then pangatlo, time of crisis, show us clearly that we cannot always rely on our own strength. Kundi sabi yan, at sa panahon ng crisis, ito na sa atin pinapayag na kailangan ko ang Diyos. I need God in my life. I need the strength of God. When you ask for it, you will see spiritual strength growing from physical or emotional weaknesses. So how can I help others in their times of crisis? Proverbs 27 verse 10, thine own friend, thy father's friends, forsake not, neither go in thy brother's house in the day of thy calamity. But for better is a neighbor that is near than a brother far off. 1 Corinthians 9:22. To the weak became I as weak, that I may gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. That I might by all means save some. So ano ibig sabihin yan? How can I help others in time of crisis? Well, sabi dyan, when others faces crisis, you need to be there with them. So tayo dapat gano'n lang natin.
No, pag may alam tayong mga kapatiran na may mga pagsubok, kaibigan na may mga pagsubok, dapat we need to be there. No? Dapat tulungan kung we are capable to help, help. Kung we are capable to pray for them, pray for them. Kung we are capable to comfort them. So yan yung mga ano dyan, no? Sabi nga, the power of your personal presence may comfort them more than the eloquence of your words. Okay? Sabi dyan, action speaks louder than word. Okay, Brother Ashur, good morning. Gabriel Ashur, good morning. Happy birthday. Thank you, thank you, thank you. Okay, at sa bawat isa, no, na ano, Pastor Ramil Olalia, good morning, my good friend. Good morning. Okay, thank you sa yung greetings. Okay, at Brother Andre Marayag, thank you din, no, for watching ngayong umaga. Okay, so how can I help others in their times of crisis? Well, have time, na magkaroon ka ng time para sa kanila. Hindi lamang in words, good words are good, but maganda kung nandun ka to tap the box to show comfort para sa kanila. Okay? So, ganun na kanila. So, ano mga promises from God sa panahon ng crisis? What is the Lord's promises sa panahon ng crisis? Ito, gusto kong ano yan. At gusto ko nga sana, every time na meron tayong morning devotion, let's have one verse to memorize, no? At ito yung promise of God at kunin natin as a promise of God for us. Psalms 46 verse 1. Ano sabi diyan? God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Okay? So ito yung magandang i-memorize natin, no, as a God's promises. Pag tayo ay nasa crisis ng buhay, claim this verse. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Okay? So ang Diyos, siya ang ating refuge. Siya ang ating strength. Siya ang ating present help sa panahon ng ating mga kagipitan o sa ating tinatawag na panahon ng ating problema sa buhay. Then John 16 verse 33. Tanda natin ito. Sister Joy Longakit, good morning. Pastor Sally Malakdim, good morning. Okay? So maraming salamat sa inyong pagbati. Okay? Sister Arlene, no? Tingnan ko, lumagpas. Arlene Palyaya, thank you din. Sister Bea, okay, good morning. Sister Jennifer Uy, thank you. Mrs. Jennifer Uy pala, thank you for the sending star, okay? So, please send star, no? Your greeting is good, but stars is much better, okay? So, thank you so much sa mga nagpadala ng mga stars, no? Si my good wife at ganyan din si Sister Casey. Okay, so I hope, no, mga kapatid, sabi nga sa John 16 verse 33, ang sabi dyan, these things have I spoken unto you that in me you might have peace. No? Of course, ang peace natin ay talagang sa Panginoon. Sister Kat Lobendino, good morning. Okay, Sister Flor Codico, good morning. Bilyan po pala, good morning. Okay, so yun yung ating tingnan dito. Sabi dyan, in this day I have spoken, for in me you might have peace. In the world you shall have tribulations. Pero sabi yan, but be of good cheer. I have overcome the world. So, itong verse yan, hindi yan verse ng regular na tao o ordinary na tao lamang sabi yan. It is the Lord Jesus Christ who spoke that verse. So, tayo bilang manampalataya, no? Totoo yan. When we are in the Lord, we will have this, when we are in the Lord, we have peace in spite of crisis. Bakit kasi? God is the Lord Jesus Christ, because the Lord Jesus Christ, He already overcome the world. At kaya nga sabi ng Panginoon, peace I give unto you. No? May the peace of God be with us in the time of our crisis. Okay? May the peace of God, yan ang mag-cover sa atin in the times of crisis. Instead of panic button, have peace with God. Because God, sabi diyan, God controls everything. Sister Emma, thank you so much for the star. Thank you. At I do pray, na naging blessing sa atin ngayong umaga, yung ating devotion. Okay? So, it's already 7:30. So, sakto lang aking oras. I skipped some of the topics of some of the mga verses, pero I pray na naging blessing ito. Thank you so much, Brother Missionary Julius Peñas. Thank you for this devotion. Truly an encouragement. It's snowing here in Calgary. Okay, 6. Wow, ang lamig niyan. Weather crisis ang meron kami sa mission field.
God bless. Praying for you, Pastor. Okay? Praying for you. Okay? So, I hope na naging blessing sa ating lahat ang ating devotion. Dumadaan ka ba sa crisis sa buhay? I pray no, na i-consider mo yung goodness ng Panginoon. Okay? I pray na don't run away from God, but go closer with the Lord. Okay? Trust His Word. At sabi sa Bible, di ba? Magandang verse na talagang i-claim natin. Psalms 46 verse 1. Di ba? Sabi diyan, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ang Diyos, siya ang ating refuge and strength. Siya ang ating on time na help sa panahon ng ating tinatawag na pagsubok sa buhay. Okay? So maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. And by the way, bago kayo sa mga kaibigan namin, kung kayo ay late na nakapagbukas at hindi mo pa kilala ang Panginoon sa puso mo bilang yung tagapagligtas, pay attention sa aming next na slides. Meron kami diyan tinatawag na message for you. No? I hope and pray na that message ay makita mo at maging blessing yan sa iyo na ikaw ay iyong mailagay ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kasi sa panahon ng Christ, alam mo totoo yan, the only solution, the only answer, immediate answer para sa atin to overcome crisis, it is God. It is the Lord, God of heaven. Okay? At the only thing that you need to connect, makakonect ka sa Kanya, first, kung meron kang personal na relationship sa Kanya. Kaya, kung hindi ka pa saved, no, huwag ka muna mag-out, tapusin mo yung natin, we have some good slides para sa iyo na basahin mo, just an invitation, para kung gusto mong you put your faith on the Lord Jesus Christ, may that slide will help you. Okay? So, thank you sa mga viewers natin. Please share, no? I-share natin ito sa bawat mga kaibigan natin. Kung ito, sa tingin nyo, naging blessing ito para sa inyo, maganda din i-share natin sa iba. Okay? At I pray na lahat tayo ay sama-sama na pagpalain ng Panginoon sa araw na ito. Yes, maybe we have facing crisis. I don't know kung kayo ay may kinakarap kayo ng crisis, but I pray na tunay nga naging pagpapala itong ating devotion ngayong umaga. Okay, so maraming salamat sa mga star senders. Okay, thank you so much. Thank you so much. Your greeting is good. Okay, ulitin ko, your greeting is good, but stars is much better. Okay? So, thank you, and God bless all. Okay? So, alam mo, nagkakainan na sila dito sa loob, oh. Talagang, okay, so marami po salamat sa bawat isa. Tayo muna manalangin. Let's pray. Lord God and Heavenly Father, thank you so much, Lord, sa iyo pong kabutihan muli sa amin. Thank you, Lord, sa iyo pong pagpapala na binigay, especially sa on my part, for another life, another year, na iyo pong pinagkaloob. I pray, Lord, that this year, this life is patuloy pa na magamit, Panginoon, sa ipong honor and glory at patuloy na maging blessing sa mga tao pa na ipong pinagkatiwala na maging na amin pong i-ministered at patuloy na maging daluyan pa, Panginoon, na that others might know you as their Lord and personal Savior sa kanilang buhay. Lord, I do pray that you bless ang bawat isa sa amin, especially the topic that we tackle today, Panginoon. Truly, I do pray that this ay naging totoong blessing para sa amin pong lahat. Lord, help ngayong araw na ito, Panginoon, sa mga gagawin ng bawat mga manampalataya, especially, Panginoon, sa trabaho, sa pag-aaral, at sa pong mga kinakaharap. Lord, I pray, kung may mga crisis po sila, dalayan ko, Lord, that may your word that we've been discussed ay patuloy na naging pagpapala at nagbigay, Panginoon, ng kalakasan, encouragement, Panginoon, at nagbigay ng payo to do the right thing, kung ano mga dapat nilang gawin, Panginoon. Kaya, Lord, I pray, ikaw po magkapala sa amin, pagpalain po kami, give us strength, give us blessings, give us, Panginoon, honor and glory na ginagawa namin para lahat ito, the honor and glory belongs to you, Panginoon. Lord, thank you so much. At bless po even tonight ang service ng MBBC, amin po nga prayer meeting. Maraming po salamat, Panginoon, sa bawat isa. At ikaw po magbalik sa kanila na marami po mga pagpapala, especially those who are sending stars, Panginoon. Thank you so much. This I pray in Christ's name. Amen. Okay, so marami po salamat sa bawat mga viewers natin. And I pray kung ito'y naging blessings, ulitin ko, please share. Share and share lang po tayo para mas marami po tayong matulungan, no, na maging pagkapala sa kanila. Okay? Thank you and
God bless all. So, welcome tayo. Tomorrow, makita ulit tayo sa God's Word for You and a cup of coffee for me. Pero dito, maraming dito mga, mga cakes, cupcakes, na binigay nila sa akin. So, thank you so much. Sister Sheven Luan, Sister Evangeline, at sa lahat na nalagpasan na ng scroll. So, maraming salamat for Sister Isa Samson. Mama Le, thank you so much sa inyong pag-tune in. Okay, so maraming salamat. See you tomorrow again, same time, same station. God's Word for You and a cup of coffee for me. Again, God bless all.